Mga ka-LG, dito po ulit tayo sa ating mais. Yung ating tanim na mais double row. So yung pagitan po ng ating tudling, okay, dalawa po yung nakatanim sa isang guhit. Okay. So yung pagitan po nito between this, ito tsaka rito, nasa, sabihin na natin 60. Okay. Pero yung guhit po niya, guhit sa guhit, nasa 80 po. Naging 60 kasi dito tayo sa side nagtanim. Okay, dito sa side by side. Marami nang gumagawa nito, double row. At nasubukan ko na rin last year sa previous post ko po na yung 1,000 square meter, kapag harvest po tayo ng 20 kabans. Okay. Kung pagpalagay natin sa isang hektarya yon, malamang nasa 200 per hektar. Hindi na ho masama, magandang ani na ho yun. Okay. So ito po yung ating tanim na mais. At nakapag dalawang side dress na po tayo rito ng abuno. At isa pang beses tatap dress na ho tayo pag mayroon na hong 35 days ang edad ng ating mais ngayon. Magwa 1 month na po siya sa February 6. Okay. 30 days na siya. So naisipan kong mag double row. Maraming sa YouTube na rin may gumagawa na, marami nang gumagawa. Explain ko lang po. Dito maluwang, okay, at dito masinsin sa guhit, dalawang linya, at dito maluwang. So napapansin natin mga LG, pag dito sa pilapil, sa boundary line, okay, dito sa boundary line, kung naka single row po tayo, ang lalaki ng bunga. Ang dahilan kasi sisikatan ng araw dito, nadadaanan ng hangin, lalo na kung hindi mais yung katabi mo. Okay. So pag sa double row, imagine natin ito yung pilapil sa boundary. Imagine mo rin, ito rin pilapil, boundary na rin. So yung sikat ng araw, maluwag siya, nasisikatan, at yung daanan ng hangin, doon natin nakukuha yung malalaki yung bunga, yung sa maluwang na espasyo. Kaya ito yung purpose po niya sa double row, sisikatan ng araw at may dadaanan ng hangin. Ang consequence mo lang dito, pag ganito pang maliliit, madaling matuyo yung lupa kasi nga maluwang dito sa side na to, sa pagitan na to. Okay. Napapatubig lang po natin dito mga 3 days ago. Nag-abono na rin na tayo. Okay. Patay na rin yung damo niya.
nag-spray po tayo ng glyphosate at nagmekos-mekos po tayo ng isang pampatay dito sa broadleaves. Hirap patayin kasi ito ng glyphosate. Si Kulkulasi sa Ilocano. Okay. At hopefully makontrol natin ang FAW. Talamak yung FAW. Yung talakitik na control na ho natin. At yung FAW maatake na naman. May mga itlog tayong nakikita. At kailangan ng isa pang malupitang pag-spray. So, ang nire-recommend ko po ay si Yubal. Ayan. May itlog na po si FAW. Ito na po yung itlog ni FAW. Yan. So, si Yubal, kaya niyang patayin yung uod. Hindi siya direct na mamamatay ka agad. At kaya niyang bulukin yung itlog ng mga paru-paro. Itlog ng paru-paro kasi mga to eh. Yan. Yan. So, magandang timing pag sa Yubal. Mas maganda early in the morning or ganito, late in the afternoon. 5:35 na to ng hapon. Pwede na. Ito yung infestation po niya. Okay. Pero nung maliit pa to, pag dumaan ka rito, daming mga talakitik. Hoppers. Okay. Magwawan man tong ating mais mga ka-LG. Ito rin yung ating niluluto na chicken manure. Spray po tayo ng decomposer. 75 sacks. More than 20 days na po yan. So, pwede nang i-harvest. At maglalagay na tayo rito sa ating mais. Dito na. Dito na sa pagitan. Lagay natin. Tapos, kaya pa naman ng naararuhin dito sa gitna. Ito. Isang pasada. Araro ng baka. Para sa ganon yung daanan ng ating tubig. Mas maganda po. Okay. Mas maganda ang daanan ng tubig pag maararo pa rito. Kasi medyo hindi na malalim yung kanal nito. Mas madali nang magpatubig pag pasadahan to ng araro ng baka. Okay. Ito po yung ating update. Ating mais. Happy farming mga ka-LG. At tabayanan natin yung susunod na ating update. Okay. Pag nag-spray na tayo ng Yubal Bayer. Nire-recommend ko po, highly recommended po ang Yubal para sa mga ganitong stage. May ayan o. Kumbaga, hindi sabay-sabay yung pag-itlog ng mga bulaklak. Paru-paro. Bulaklak. Yan. Kaya anytime naman yung Yubal based sa aking experience paggamit nun, any stage yung pag-i-spray sa okay, kaya niyang patayin yung uod na siya at kaya niyang bugukin yung itlog. Okay.
by Monday siguro mag-spray na ho tayo rito. Spray tayo ng Yubal. Ayan. Ito yung infestation po niya. At may mga yan, hoppers. Okay. So ito po ang ating yung second batch na tanim natin na mais. Nasa kulang-kulang na 4,000 square meter po ito. Hindi ho natin naiubos. Naubos yung isang bag binhi ng mais. Okay. Mag top dress po tayo. Lagyan po natin ng urea at 0060 MOP. Yan. Ito ho yung ating timingan. Okay. Ito yung ating pupuksain. Gumagapang na ho. Makikita nyo. Ayan. Dami ng mga kalaban pag sa mais. At dagdag na rin ng gastos yung sa insecticide. Then labor. Okay. Happy farming po mga ka-LG. Pasilip po natin ang ating tanim na papaya. Yun. At ito rin ang ating first batch na mais. 84 days. 4 days ating mais. Isang patubig pa. Kunting kemot na lang. Isang container pa na diesel. Ito po yung ating munting taniman. Ka-LG. May papaya. May mais. Okay, may mais. May papaya na luma. Okay. Happy farming po ulit mga ka-LG. Kung nagustuhan nyo po itong ating mga videos, hit naman po yung like and share button. At subscribe na rin po. Follow sa ating Facebook account. At meron din po tayong YouTube. Subscribe na lang po doon. Okay, happy farming po.